paano po kayo magmahal? I'm sure merong tayo, bawat sa atin merong minamahal. Tama po ba? Pero paano niyo po ilalarawan yung paraan ninyo ng pagmamahal? Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ay maliwanag. Meron siyang minumungkahi. Ang uri ng pagmamahal na nais niya at iginagawad niya sa atin ay ang pagmamahal ng isang kaibigan. Meron sa atin, I am a slave of your love. Alipin ka ng pagmamahal ng isang tao. Pero ang gusto ng Panginoon, ang iniaalok niya sa atin, ang nais niyang pagmamahal sa atin ay pagmamahal ng isang kaibigan. Love of a friend. Bakit kaya? Tingnan muna natin, nung panahon ni Jesus, institution po ang alipin. No? Slavery. It was an institution. Ibig sabihin po, pangkaraniwan po ang may alipin nung panahon ni Jesus. At kung babalikan natin ang uri ng buhay o ilalarawan natin ang buhay ng alipin, malayong-malayo po sa pagiging kaibigan. Halimbawa, ang alipin po nung panahon ni Jesus ay binibili. Ibig sabihin, mayroong nagmamay-ari. You do not own your life. Pagmamay-ari ka ng kung sino ang bumili sa iyo o kung sino yung pinagkakautangan mo. Ibig sabihin po, wala kang karapatan, wala kang kalayaan. Wala kang sariling identity. Pwede kang parusahan ng iyong amo kahit hinala lamang, hindi pa napapatunayan na may kasalanan ka, pwede kang parusahan agad sa kapritsyo ng iyong amo. No? Wala kang karapatan. Yan ang alipin ng panahon ni Jesus. At yan ang malayo sa plano ng Diyos. Dahil ang hinahangad ng Diyos ng ating mahal na pong Jesus Nazareno ay pagmamahal ng isang kaibigan. Kung titignan natin yung mga sumunod na binanggit sa Ebanghelyo, mayroong 3 katangian ng kaibigan na binigyan niya ng diin. Una, ang kaibigan daw, ginagalang ang kalayaan ng kanyang kaibigan. Ang pagmamahal ng isang kaibigan, iginagalang ang kalayaan mo. Kung tunay na kaibigan, ginagalang ang kalayaan mo. Hindi ka itinatali, hindi ka ikinukulong. Malaya ka na magkaroon pa ng ibang kaibigan. Kasi minsan masyado tayong possessive sa kaibigan. Pag nagkaroon ng bagong friend, nagseselos, mag-aaway. May mga magkakaibigan, ayaw na ng iba. Tayo-tayo na lamang, tropa-tropa to eh. Ano nangyayari? Kapag nagkaroon ka ng kaibigan, may instant kaaway ka rin. Di po ba? Hindi po ganon. Ang tunay na pagmamahal ng isang kaibigan na ibinibigay ng Diyos sa atin ay ginagalang ang ating kalayaan. Kaya ano sabi doon? Sasabihin ko sa aking mga kaibigan kung ano ang nanggagaling sa aking Ama. Ibig sabihin, walang sikreto. Pag walang sikreto, malaya ka. Di ba minsan po, ang paraan natin para makuha, mapasunod yung isang tao, ay meron tayong inililihim, para makontrol natin siya. Very controlling minsan tayo. So may mga bahaging ililihim tayo sa pangyayari para yung tao umaasa sa atin. Sumusunod. Kasi yung tao, hindi niya alam ang buong kwento, ang buong pangyayari. Kaya siya ay nagiging alipin. Hindi na igagalang ang kanyang kalayaan. Pero hindi iyon ang uri ng pagmamahal na kay isang kaibigan na mayroon ang Diyos sa atin. Iginagalang ang ating kalayaan. Kaya nga minsan, kahit tayo nagkakamali, nangyayari at nangyayari. Kahit mali yung ating pinili, nangyayari at nangyayari. Pero bilang isang kaibigan, naroroon ang kaniyang wagas at tunay na pagmamahal. Ang ikalawang katangian ng tunay na kaibigan, ng pagmamahal ng isang kaibigan, ayon na rin sa ating binasa, yung kaibigan po natin, hinahangad ang ating kabutihan. Hinahangad ang ating kabutihan.
Kapag tayo ay na-promote, kapag tayo ay nabigyan ng award, masaya yung kaibigan para sa atin. Hindi nakikipagkompetensya, hindi nagseselos, hindi naiinggit. Bakit? Hinahangad niya ang kabutihan ng kaniyang kaibigan. Sa makatuwid, kapag hinahangad mo ang kabutihan ng iyong kaibigan, hindi ka magsasabi ng mga bagay na gagawin ng kaibigan mo na ikasasama niya. Alam nyo, minsan, akala natin tama yung pakikisama o tamang pakikipagkaibigan, yung maling ginagawa ng kaibigan mo, gagayahin mo rin. Ang dahilan mo, pakikisama eh. Tandaan po natin ito. Kapag may pinapagawa o nangyayari ginagawa na natin ng mga bagay na masama, na hindi naman talaga natin ginagawa, doon po nagtatapos ang pagkakaibigan. Hindi po pagkakaibigan ng tawag doon. Pag-aalipin po iyon. Kaya wala tayong obligasyon na gawin yung mga bagay na mali at masama na ipinapagawa o itinuturo sa atin ng ating kaibigan. Kaya nga ba, kung maraming nagiging mabuti dahil sa isang kaibigan, meron ding napapahamak dahil sa isang kaibigan. Tandaan po natin, ang tunay na pagmamahal ng kaibigan o ang kaibigan na tunay na nagmamahal, naghahangad ng kabutihan. Pangatlo ay yung tinatawag natin kayang magsakripisyo. Ibinabahagi niya ang buhay niya sa kanyang kaibigan. Naalala ko nung ako po ay high school, alam niya naman nung high school, I think sana ngayon wala na yung bully. Merong bully sa aming klase. Siga, ika nga ang tawag. Ano? Hindi pa bully tawag sa amin dati. Siga. Ayan, siga. Sa klase namin. Ang problema po, ang ginawa itong siga o bully sa aming klase, parang kinuha niya yung baon nung aking kaibigan. Eh yung kaibigan ko maliit lang. Mas maliit. Nasa unahan nga ng pila eh. Pag pumipila sa flag ceremony. Kinuha. Nahalaman ko. Ang ginawa ko, sinita ko at parang nabatukan ko pa nga yata. Malayong iisipin mo na batukan ang isang siga. Pero nabatukan ko, feeling ko, ako ay isang tunay na kaibigan. Pero meron palang sumunod na pangyayari. Nung kami, pagkatapos ng lunch break, o paglabas ng eskwelahan for lunch break, ay ako ay hinintay, no? Inabangan, ika nga ang tawag natin sa mga lalaki. Inabangan dun sa labas ng gate ng eskwelahan. At ano ang ginawa? Sinugod ako ng suntok. Alam niyo kung ano nangyari? Yung isang kaibigan ko, biglang humarang. Ang nangyari, yung kanyang labi pumutok dahil siya ang tinamaan, hindi ako. Akala ko ako na yung mabuting kaibigan. Yung pala, mayroon pang isang mas mabuting kaibigan na sumalag at sumalo ng suntok na ito. Alam po ninyo, ang tunay na kaibigan, nagbabahagi ng kung ano man ang mayroon siya. Ang tunay na kaibigan, handang maglaan ng oras, handang magsakripisyo, kung minsan nga, handang magmasaktan para sa kapakanan at kabutihan ng kanyang minamahal na kaibigan. Hayaw ng Diyos na tayo'y maging alipin niya. Hindi po. Kung akala po natin yun ang gusto ng Diyos, malinaw ang ebanghelyo. Hindi niya tayo inaalipin, pero kinakaibigan niya tayo. At ang pagkakaibigan na mayroon, ang pagmamahal ng kaibigan na mayroon ng Diyos, gumagalang sa ating kalayaan, hinahangad ang ating kabutihan, at naghahandang isakripisyo ang sarili para sa ating kapakanan. Ang tanong, tayo po ba bilang kaibigan ng Diyos, tayo po ba hinahangad natin na tayo ay mapabuti? Yun din kasi ang hangad ng ating kaibigang si Jesus. Tayo po ba, ang tanong naman, tayo po ba iginagalang po natin, ginagamit natin yung kalayaan natin
para mapalapit tayo sa Diyos at maging maganda ang ugnayan natin sa ating kapwa, maging tapat ang ating mga ugnayan. Tayo po ba bilang itinuturing na minamahal na kaibigan ng Diyos, handa rin ba tayong ialay ang ating buhay sa Kanya? O ibahagi ang buhay natin sa iba?